Tinawagan ko ang front desk para ipaayos yung lock at itanong kung may mga batang tumatakbo sa hallway. Ang sabi ng front desk, wala raw batang naka-check-in. 2 kwarto lang daw ang occupied sa floor namin. Kami. At mag-asawang nasa kabilang dulo. Wala na kaming choice kundi manatili ng isang gabi pa. Kinabukasan, nagpasyal kami sa Diplomat Hotel. May mga 5 lang kaming nagtutur noon. Habang naglalakad kami, iba talaga ang lamig sa loob. Ibang klase. Hindi yung tipong malamig lang, parang kinikilabutan ng kaluluwa mo. Sinubukan kong mag-video gamit ang iPhone, pero sa tuwing pipindutin ko ang record, biglang nagba-black screen ang phone. 3 beses ko yung tinry. Walang gumana. Pero nung nasa labas na kami, ayos na ulit ang camera. Akala ko, yun na ang pinakamatindi. Pero nung umaga ng pag-checkout namin, habang nakatawel pa ako galing CR, at si Mrs. naman nasa kama, biglang may kumalabog mula sa cabinet. Sumunod na nangyari, hindi ko makakalimutan habang buhay. Bumukas ang cabinet, dahan-dahan. Tapos, may batang sobrang puti ang lumabas. Kulay gatas ang balat, halos wala siyang mukha. Wala kang makitang emosyon. Tumingin lang siya sa direksyon namin saglit, tapos tumakbo palabas ng room ng sobrang bilis. Pareho kaming natulala ni Mrs. Pagkabawi namin sa sarili, agad kaming pumunta sa front desk para mag-check out. Nung kinuwento namin, ang sagot lang ng receptionist, "Pasensya na po, sir." Simula noon, naniwala na ako. Baguio isn't just cold. It's haunted.